At this point, let us now talk with a Duterte ally as we brace for the court's decision on whether his charges will be confirmed or not. Joining us is former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Spokes, welcome to the show. Thank you for joining us. Ay, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat din. Alright, of course, Spokes, tanong naman ng people, nasaan daw po kayo ngayon? Ngayon po, I'm in Vienna, Austria. Vienna, Austria. Okay, well, thank you for joining us. But of course, I'd like to get your assessment on how the defense, how you think the defense has performed in countering yung mga allegations ng prosecution up to this point. It has been an exceptional presentation of evidence on the merits, no, including the opening remarks. At ang susubaybayan na lang natin mamaya ay yung closing remarks ni Attorney Kaufman. Now, remember na ang merong burden of proof na patunayan na merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis ay ang prosecution. No? So wala namang kahit anong burden ang depensa, no? Dahil it is wholly on the prosecution. Now, ang kinakailangan pruebahan ng prosecution ay una-una yung tinatawag na mens rea. Yung hindi lang yung pagpatay, dahil hindi naman ito ordinaryong kaso ng murder, kundi kinakailangan pinatay o ginurgur ang mga biktima dahil sila ay mga inosenteng sibilyan at alam ang mga pumapatay na sila ay inosenteng sibilyan. So yan yung krimen na pinaparatang nila kay Tatay Digong, binibintang nila. But bukod pa dyan, kinakailangan nilang patunayan na talagang may personal na pananagutan si Tatay Digong at ang kanilang pamamaraan di umano ay yung pagiging co-perpetrator or kabahagi ng isang conspiracy para patayin itong mga inosenteng sibilyan dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. At kinakailangan pakita nila na merong isang konsabahan, meron talagang kasunduan na ipatupad ang kanilang plano na kabahagi ng kanilang konsabahan. At siyempre, yung partisipasyon ni Tatay Digong ay siyang dahilan kung bakit natupad nga yung pagpapatupad ng kanilang mga plano. At ang sa tingin ko naman, objectively speaking, at ako naman ay tinataya kong aking reputasyon bilang isang international lawyer, isang lawyer of almost 40 years of experience, pagdating sa substantial evidence, pinakamahirap kasi pruebahan yung intensyon na bagamat madali mapatunayan ang mga pinatay, iyan ay pinatay dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. Nakikita natin na halos lahat ng mga sinasabing biktima ay napatay dahil sa war on drugs. Now, sinabi ng prosecution na yung war on drugs ay illegal dahil itong dokumento na bumuo ng Operation Tokhang o Operation Double Barrel ay isa daw plano na nagsasabi na dapat pumatay imbis na daanin sa hukuman ang pagpapatunay ng kasalanan. Pero kung titignan mo naman yung dokumento itself, wala namang kahit anong sinasabi doon na may order na pumatay. Yes. Ang sinabi ng prosecution, yung high value targets, yan ay kill list. Pero meron ba naman dokumento magsasabi talaga na yan ay kill list? At tingin ko, far-fetched yan dahil alam naman natin sa any police operations, ang high value targets ay mga tao na dapat kumalap ng ebidensya na sa ganun sila ay maaresto. No? So yan ay target ng police investigation para sa case build up ng sa ganun, makasampa ng kaso sa hukuman at makakuha ng warrant of arrest. No? So sa tingin ko, malinaw naman yung naging depensa ni Kaufman kay Tatay Digong na unang-una, paano niya tatagetin ang mga inosenteng sibilyan, gayong ang mga nagrereklamong biktima. Lahat po yan ay naging biktima ng war on drugs. Either pinaghihinalaan na nangangalakal sa pinagbabawal ng droga o di naman kaya ay mga nanlaban. So in fact, from a macro point of view, yung mas malawakang view, sinabi nga ni Kaufman na imposible na sabihin mo na tinatarget ang civilians dahil ang tinarget ay yung mga pinaghihinalaan lamang na lumalabag sa batas. And therefore, ang war on drugs is isang legal na pamamaraan, pagpapatupad ng isang polisiya ng Estado at polisiya ng kapulisan na talagang labanan yung mga nangangalakal sa pinagbabawal na droga. Ito ng micro level, yung ng mga individual na mga biktima naman na inisa-isa nila, gaya ni maintindihan bakit pati si Parwinog at si Espinosa ay ginawa nilang ehemplo. Sa tingin ko naman, malinaw pa sa sinag ng araw na hindi yung killing of individuals. No? Yan ay mga individual na kinikilala talaga sa lipunan na mga nangangalakal na pinagbabawal na droga
At hindi yan ang perfect example para sabihin mo na sila ay tinarget as part of civilian populations. No? Lalong-lalo na pinakita naman ni Hoffman na yung sa sariling ebidensya ng mga prosecution ay merong mga gun residues doon sa mga labi ng mga naging biktima, patunay na nagkaroon talaga ng inkwentro at hindi innocenteng execution-style killings. So ako, I stake my reputation on this matter. Tingin ko po kung talagang titignan ninyo yung napakataas na threshold ng burden ng prosecution dahil ito'y crimes against humanity. That's right. Hindi ito ordinary murder. Yun ang aking in-emphasize. Kung ordinary murder siguro, po pwedeng merong substantial evidence. Pero ito'y crimes against humanity. Pinaka-importante, patunayan na ginurgurang biktima dahil sila ay mga inosenteng biktima. Spokesman, it's a good thing you mentioned about yung crimes against humanity, no? Because sinabi rin ni Kaufman, parang the prosecution merely relies on, first and foremost, speeches and rhetoric, rather than actually proving that there is an actual direct order, a documentation of a direct order na wala naman daw. Ano ba required, attorney, to sustain a charge in a crimes against humanity case in the ICC, since yun po naman ang expertise nyo? Well, alam mo yung mga speeches, hindi yan importante sa pagpureba ng elemento ng crimes. Importante yan dun sa pamamaraan para magkaroon ng personal na pananagutan si Tatay Digong o yung mode of acquiring criminal responsibility. At ang sinasabi nila, ang mode nga is because of a co-participant in a conspiracy, no? Ang problema po dyan, kinakailangan pa rin patunayan yan dahil ang sinasabi nila, co-conspirator o co-perpetrator si Tatay Digong, Yes. patunayan nila na ang patayan ay dahil sa direct order ni Tatay Digong. Yan po yung pagkakaiba ng command responsibility. Ang command responsibility, hindi mo na kinakailangan patunayan ng order. Papatunayan mo lang na nangyayari yung krimen, dapat alam ng tao na nangyari ang krimen at wala siyang ginawa para pigilan o parusahan yung mga gumagawa ng krimen. Pero as core perpetrator, dapat pakita nila na kada patayan ay dahil sa pag-uutos si Tatay Digong. Pero sa ngayon naman, wala talagang ebidensya na pakita na yung mga talumpati ni Tatay Digong sa loob at sa labas ng Kongreso ay dahilan kung bakit pumatay ang mga di umano, mga pumatay na mga biktima. No? So sa akin, mas mahirap nga yung ginawa nilang pinili nilang pamamaraan para mapanagot si Tatay Digong dahil mas mahirap pruebahan yung direct orders. Hindi yan po pwedeng inference lamang. Kinakailangan talaga yan explicit order. Okay. At kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Kaufman, nasan yung kasulatan? Dahil talaga naman kung merong pulisiya, merong sabwatan, may conspiracy, at yan nga yung Operation Double Barrel, nasa naman yung written order na dapat kasama yung pagpapatay na wala namang pinapakita ang prosecution maski sa stage nito ng confirmation. Dapat kung may ganyang ebidensya, ilinabas na. And I think kasi madami rin nagsasabi at attorney, no, several legal luminaries here na parang the prosecution is failing to prove a systemic attack on an entire population kasi rather 6,000 people and comparable pa yan to other administrations na Pinoy admin. I think there was a number 6,250, almost the same. So that does not constitute daw a systemic attack on the entire population. Ano ba ang threshold nito sa ICC when you say systemic attack on a certain population? Ang systemic does not require a threshold. Ang threshold is required on widespread. Okay? Pero ang problema sa prosecution, pinahirapan nila ang sarili nila. They're trying to prove both system and widespread. No? Okay. Pagdating sa system, ang rinirely nila ay yung Operation Tokhang, Operation Double Barrel as evidence of a system. Ang problema sa system na yon, dumaan yan sa pagsusuri ng Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, dinismiss ang kaso, ibig sabihin, hindi dineklara ng hukuman na labag sa saligang batas o sa karapatang pantao ang Operation Double Barrel. So paano ka ngayon pupunta sa ICC na sasabihin mo, itong mga ito nagkunsyabahan sa pamamagitan Operation Double Barrel para patayin ang inosenteng sibilyan, samantalang ang Korte Suprema mismo ay nagsabi na walang balakid para ipagpatuloy ang programa ng Tokhang. So yan yung problema nila sa systematic. Ang problema naman nila sa widespread, hindi nila malaman kung paano nila popruebahan kung ilan talaga yung biktima. Sinasabi lang nila malawakan, pero anong ebidensya nila? Expert witnesses, statisticians. So hindi naman po pwede na ikukulong mo ang tao on the basis of widespread ang naging di umano mga patayan and yet wala kang actual ebidensya kung ilan. Sinasabi nila as high as 30,000 pero they only have
43 plus 19 plus 14 deaths na pwedeng mapruebahan. At doon sa 70 plus na mga kaso na sinasabi nilang patayan na pwede lang mapruebahan, marami pa doon hindi kilala kung sino. So para malalaman kung paano sila pinatay, kung di mo alam kung sino man lang sila, no? Para malaman ang circumstance kung paano nga sila namatay. And I think, well, suggested also by Kaufman, no, yung the ICC daw should examine alleged killings under this current administration kay PBBM. No? Ano po ang significance nito ng recommendation ni Kaufman sa current case ni former President Duterte? Well, unang-una, hindi na po pwede talaga mag-imbestiga ang ICC ngayon dahil talagang malinaw na tayo nagbitiw na. So, pero ang significance nito is kung dun sa elemento na yung personal criminal responsibility na ang patayan ay pag-uutos daw ni Tatay Digong. So kung pag-uutos ni Tatay Digong, how do you explain na nagpatuloy ang patayan, wala na si Tatay Digong sa posisyon at mas dumami pa sa termino ni Marcos Jr. No? So kung talagang ang patayan dahil lamang sa pag-uutos ni Tatay Digong, dapat tumigil na yan nung siya'y nawala na sa pwesto at nagkaroon na ng bagong presidente na katunggali pa ni Tatay Digong. Alright, and spokes, no, pag let's say hypothetically the charges are confirmed, ang pinag-uusapan rin kasi dito sa Senado and sa lower house, maybe they should discuss already our re-entering to or going back to the ICC. Anong impact nito pag nag-confirm yung charges, if any? Well, alam niyo po, buong daigdig ay nanonood. Kasi ang buong African Union matagal na nagpaplanong bumitiw. Ang Hungary, isang member ng European Union, bumitiw dahil tinawag na niyang political court ang hukuman. So sa mga nagsasabing bumalik, habang ang buong daigdig yung maalis, kayo naman gustong bumalik, ay dahil lamang sa politika. Alright, spokes, before we let you go, Attorney, I'm sorry, I have to ask you this. We were speaking to 4 weeks ago si Attorney Panelo. And may nabanggit siya na hindi ka daw niya kilala. Ano po nangyari sa inyo, Attorney? Ay, hindi ko po alam. Siguro tanungin niyo po niya siya. All right. Well, for now, thank you very much for joining us, Attorney Harry Roque. We hope to have you again back on the show. Thank you po.